Sabihin, hindi ito yung mga young people. Kasi minsan nakakita ako ng mga Mormons, mga young people lang, pero may nakalagay dito, Elder John, Elder Dennis, Elder, yung young people na umahayo, may title, Elder. Ano mo, nakakita lang. Nakita lang. Elder. Hindi nila alam kung ano ang elder sa katunayan. Kapag sinabing elder, ito ay hindi posisyon, hindi ito rango, at hindi ito parang isang title na, oops, elder ko. Galang nyo ako, hindi ganyan. Pag sinabing elder, ito ay paglago sa buhay, spiritual, at meron na rin paggulang sa physical na pagkatao. So, kapwa, physical at spiritual, merong paglago at paggulang. So, yan yung sinasabi nating elder sa buhay eklesiya. Alam niyo mga kapatid, itong outline, maganda, mag-ingatan niyo. At yung mga brothers na hindi naka-attend, maganda ma-share nito. Anim na mensahe. Tulungan natin sila na makapasok sa burden ng mensahe. Kahit na sabihin mo hindi naman sila pa mga elders o mga responsible ones, as long na sila ay brother at naglilingkod sa eklesiya, maganda malaman nila kung nila naman na itong ating perfecting training. Nakita natin na kailangan ng pagsasanay ng mga matanda sa message 1, sa message 2, ang pinagmulan ng mga matanda. Sa message 3, ang katayuan ng mga matanda. Sa message 4, ang function ng mga matanda. At ngayon sa message 5, ang pagtatalaga ng mga matanda. Pag binasa niyo kapwa itong versikulo dyan, Gawa 14:23, meron itong kapatid na versikulo na nasa Tito 1:5. Bakit sinabi kong magkapatid? Kasi yung nilalaman yan ay magtalaga ka ng mga matanda sa bawat eklesiya. Tapos yung kapatid na verse, magtalaga ka ng mga matanda sa bawat lokalidad o bawat lungsod. So, nangangahulugan, sa bawat lungsod ay may grupo ng mga matanda. At yung mga matanda na naitalaga ay nasa bawat lungsod. Ibig sabihin, pinapakita yung boundary ng eklesiya na ito lang lungsod na ito o lokalidad lang na ito. Hindi pwedeng lumampas. Kaya nga yung mga matanda, pag sinasabi natin ang kanilang function o pamamahala, ay doon lang sa kanilang lokalidad. Hindi pwedeng elder ka sa Mansalan, tapos elder ka rin sa San Jose. Hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng dalawang lokalidad o lampas sa isang lokalidad kung saan ka namamahala. Amen. Pag extra lokal o lampas sa isang lokalidad, merong mga tinatawag na apostles o merong mga co-workers na kung saan sila yung dapat magdala ng kabigatan o gawain para sa extra lokal. Pero pag lokalidad lang, hindi yung mga co-workers, maliban na lang kung siya ay elder din. Halimbawa, si John, si Peter, mga co-workers, mga apostles, at the same time, elder sila sa Jerusalem. Si Pablo, hindi siya elder. Sa Tarsus ba siya? Saan ba siyang lokalidad? Sa Antioquia? Hindi siya elder, pero siya isang apostle. Pero, kanina, nakita natin yung pagiging huwaran ni Pablo, mas matindi pa sa pagiging elder. Kasi yung function niya na ginagawa niya sa isang lokalidad ay talaga namang kahanga-hanga at dapat tularan. Si Apostol Pablo. Although hindi naman talaga siya elder. Ibig sabihin, hindi naman siya pinapakailaman yung administrasyon ng isang lokalidad. Maliban na lang, merong pangangailangan na tulungan ang isang lokalidad sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Siyempre, dapat tumulong din siya. Lalo na kung merong binabanggit dito, merong sweet coordination between the work and the church. Meron silang salamuha na dapat yung mga elders ay merong magandang salamuha sa mga co-workers at sa mga apostles. At yung mga apostles, ganyan din. Pag ganyan, may matamis na salamuha. Halimbawa, sa Malabon, may mga elders dyan, at the same time, mga co-workers. At meron din mga co-workers na hindi elders na nasa Malabon. Pero makikita mo yung kanilang coordination between the work and the church. The church and the work. Tila baga sumusulong ng magkasama. Yun ang gusto natin na mangyari sa mga lokalidad at sa isang eklesiya lokal. Ang administration ay lokal, subalit ang pagsasalamuha ay
universal. Ibig sabihin, huwag kang maging localistic. Kami na bahala dito sa aming lokalidad, kaya namin to. Meron kami mga kaalaman, karanasan, at mga pag ganyan, nagiging local na sekta. Nga, ikaw ay nasa ground of the church, kaso ikaw ay isang local sekta. Dapat ikaw ay kasama sa local churches na siyang kahayagan ng katawan ni Kristo. Tandaan mo, the body of Christ ay nahayag sa mga eklesiya lokal. At yung mga eklesiya lokal na nagsasalamat, kaya nga merong fellowship among the churches, para Para